Wembanyama gumawa ng kasaysayan. Bucks mas lumakas dahil nag-improve na sa depensa. Green nagbabala kay Klay Thompson. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Si Victor Wembanyama ay nagtala ng 27 points, 14 rebounds, at isang career high na 10 blocks sa kanyang ikalawang NBA triple-double. Samantalang si Devin Vassell ay dumagdag ng 25 points at tinapos ng San Antonio Spurs ang kanilang 7 sunod na pagkatalo nang tinalo nila ang Toronto Raptors sa score na 122-99. Nakapagtala si Wembanyama ng 10 of 14 attempts at may 5 assists at 2 steals sa loob ng 29 na minuto habang nanalo ang Spurs para sa unang pagkakataon mula noong January 27 laban sa Minnesota. Ang kanyang naunang career high para sa blocks ay 8 blocks at 2 steals sa loob ng 29 minutes na ginawa niya laban sa Memphis noong November 18. Siya ang nangunguna sa NBA sa kategoryang iyon. Ito ang unang triple-double na may blocks mula nang magkaroon si Clint Capela ng 13 points, 19 rebounds at 10 blocks para sa Atlanta laban sa Minnesota noong January 22, 2021. Ito rin ang huling pagkakataon na mayroong tumapal ng 10 tira sa isang laro sa NBA. Nagtala si Jeremy Sochan ng 16 points at dumagdag si Keldon Johnson ng 12 habang tinapos ng San Antonio ang kanilang 4 na sunod na pagkatalo sa road. Si Grady Dick ay nagtala ng 18 points, si Kelly Olynyk ay may 17 at si RJ Barrett ay may 13 para sa Raptors na nanalo sa 6 na huling pagkikita sa San Antonio. Ang Toronto ay natalo na sa 14 sa kanilang 18 games. Ang Toronto All-Star na si Scottie Barnes ay nakapag-registered sa kanyang ikatlong triple-double ng season sa home loss laban sa Cleveland noong Sabado ay may 7 rebounds at 7 assists laban sa Spurs, ngunit naging 3 for 15 sa shooting at may 7 points lamang. Binlock ni Wembanyama ang opening shot ng Toronto sa laro, sinundan ng isang 3-pointer sa kadinagdagan ng alley-oop dunk habang sinimulan ng Spurs ang 10-0 run at may 34-28 lead pagkatapos ng first quarter. Ang rookie ay may 7 points, 4 rebounds at 3 blocks sa unang quarter. Nagtala si Wembanyama ng 7 of 8 shooting sa unang kalahati. Nakapagtala siya ng 2 3-point attempts habang 7 of 13 ang San Antonio mula sa labas sa unang 2 quarters. Ngayon, siya ay may average na 20.4 points, 10.1 rebounds, 3.2 assists, 1.1 steals at 3.2 blocks bawat laro habang may shooting na 46.8% mula sa field at 31.9% mula sa 3-point range sa loob ng 48 games. Siya ang unang player sa NBA history na gumawa ng 25-plus points, 10 blocks at mayroong 2 3-pointers sa isang laban. Sa ibang balita naman, nang si Doc Rivers ay ginawa na ang kanyang coaching debut para sa Milwaukee Bucks noong January 29, siya ay umalis sa laro at naging masaya sa ipinakitang depensa ng koponan kahit na sila ay natalo sa road sa Denver. 2 linggo ang nakalipas na kuha ng Bucks ang isa sa kanilang pinakakumpletong panalo ng season, isang 112-95 na pagdomina laban sa defending champion. Ito ay ang ikalawang sunod na panalo para sa Milwaukee at pangalawang sunod na laro na nagdala sa kalaban sa ilalim sa 100 points. Ang unang pagkakataon na nagawa nila ito sa regular season mula pa noong November 2021. Ang grupo ay nagkakaisa lang, sabi ni Bucks star Giannis Antetokounmpo matapos ang laro. Si Coach Doc ay dinala kami sa mataas na pamantayan. Gusto niya kaming dumepensa. Hindi niya tinatanggap ang lack of effort bilang palusot. Kung ikaw ay nasa court, kailangan mong gawin ang iyong pinakamahusay. Nagtapos ng 29 points, 12 rebounds at 8 assists si two-time MVP Nikola Jokic. Nagpuntos o nag-assist sa 48 na 95 points ng Nuggets. Ngunit hindi sapat ang kanyang pagsisikap upang ma-overcome ang iilang key injuries. Dahil parehong hindi nakalaro si Jamal Murray dahil sa shin injury at Kentavious Caldwell-Pope na may right hamstring tightness sa second half. Pinangunahan ni Antetokounmpo ang Bucks na may 36 points at 18 rebounds.
Ngayon ay may 9 na karera siyang laro na may 30 points, 15 rebounds at 5 assists habang may shooting na 70%. Nakapareho niya si Charles Barkley para sa ikatlong pinakamarami sa kasaysayan ng NBA ayon sa pananaliksik ng ESPN Stats and Information. Sila ay nasusundan lamang nina Wilt Chamberlain at Kareem Abdul-Jabbar. Nagsimula ang Milwaukee sa 1-5 sa ilalim ni Rivers na nakapagbigay ng 119.2 points bawat laro sa kanilang unang 6 na laban. Ngunit sa dalawang sunod na panalo na ito, pinigilan nila ang mga kalaban sa 89.5 points. Patuloy na progreso, sabi ni Rivers matapos ang laro. Pagtitiwala sa iyong depensa, linawin ito kung ano ang gusto nating gawin. Habang mas naiintindihan ng lahat kung ano ang gusto nilang gawin, mas mabilis silang makakapaglaro gamit ang kanilang buong taglay at bilis. Iyon ang aming layunin. Simplify upang maglaro ng may determinasyon. Sa palagay ko, ito ay ang pananagutan, sabi ni Bucks guard Damian Lillard. Kapag pinapanood namin ang video, nasa aming meeting, sa practice, sa tingin ko si Doc at ang aming buong staff, sila ay nakagawa ng isang mahusay na trabaho na mapa-improved ang lahat ng bagay. Sila ay nagbibigay ng hamon sa amin sa maraming iba't ibang paraan. Ang aming komunikasyon, kung gaano kami kahusay, kung paano kami kumilos bilang isang grupo. Nangyari rin sa punto sa laban na pinigilan ni Lillard ang kanyang tawa sa panahong tinawagan ng 8 seconds violation si Thanasis. Sa sumunod na balita naman, si Klay Thompson ay pinilit na maging positibo sa halos sa kanyang nakakainis na 2023-24 NBA season. At sa Utah ngayong araw, tiyak na nagkaroon ng magandang vibes ang 5-time All-Star at Warriors legend sa 129-107 na panalo laban sa Jazz. Nagtala si Thompson sa pinakamataas na 26 points sa 11 of 19 shooting upang matulungan ang Golden State na manalo ng 5 sunod na laro. Sa pagitan sa laro, ang dalawang koponan ay naglalaban para sa huling play-in spot sa Western Conference. Kahit medyo bumaba ang shooting ni Stephen Curry, nakapagtala pa rin siya ng 25 points, 10 assists at 6 na rebounds. Merong 12 points si Draymond Green, 7 rebounds at 8 assists laban sa Jazz. Dumagdag si Andrew Wiggins ng 17 points. Umabot rin si Jonathan Kuminga sa double figures para sa kanyang 31 consecutive games na nagtala ng 14. Ito ang mga natutunan mula sa laro ng Warriors sa Salt Lake City. Na-overcome nila ang sukat ng Jazz. Ang sukat ng Utah ay nagdala ng kahirapan para sa Warriors na makakuha ng maraming puntos malapit sa ring sa halos laban. Sa halip na subukang ipilit ang issue, kinontra ng Golden State ang disadvantages sa pamamagitan sa kanilang transition offense at nakapag-shoot ng maayos mula sa 3-point range. Nagtala ang Warriors ng 22 fast break points kumpara sa 18 ng Jazz. Gumawa rin ang Golden State ng ingay sa labas ng arc na nakapagtala ng 20 mula sa kanilang 44 threes. Si Curry, ang all-time 3-point king ng NBA, ang namuno sa pag-atake na ito na may 7 threes. Sa kanyang huling 3 laro, si Curry ay nakapagtala ng 27 sa kanyang mga 3-point attempts. Iba sa mga nakaraang laro kung saan si Curry lamang ang nagpakita ng magandang laro mula sa malayo dahil ngayon may sapat siyang tulong sa Utah. 7 iba't ibang players ang nagtala ng kahit isang 3-pointer. Ang sumunod ang epekto ni Draymond. Maayos na nasasalaysay kung gaano kahalaga ang pagbabalik ni Green mula sa kanyang ikalawang suspensyon sa NBA ngayong season at kung paano ito nakatulong upang maibalik ang kanilang season sa tamang landas. Gayunpaman, ang impact ni Green ay medyo limitado sa Utah dahil sa foul trouble. Nakuha niya agad ang 3 fouls sa unang 6 na minuto sa unang quarter na nagresulta sa pag-upo niya sa bench kung saan nanatili si Green ng mahigit sa isang buong quarter sa oras sa laro. Nang bumalik siya, nagbigay siya agad ng malaking tulong nang kumuha siya ng running 3-pointer mula sa loob ng midcourt logo habang tumutunog ang buzzer. Pagkatapos ng panalo, ngayon ay 130-28 na ang Warriors kapag nakagawa ng multiple threes si Green. Matapos naman ang laban, nagbitaw ng salita si Draymond patungkol kay Klay at sinabing hindi ito nababahala kay Klay dahil alam niyang napakagaling nito sa laban.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.